Hello sir. So, ito po yung firm ng design. Ito po. Yan, reservation, guest, employee, rooms, payment. Then ito naman po yung mga codes po. Rates po is sa imports system data.oled.db. Yung OLED po, yung nag-access ng database na ginawa. Then dito na po sa DIM is the DIM statement is used for variable declaration and storage allocation for one or more variables. Then dito naman po sa form close, sa part na to, pag close po yung form 1, ma-hide yung form 1 and mag-show po yung main form. Then dito naman po sa sa display norm, yung mga labels at buttons, mapapalitan yung text niya pag niran yung form. Tas pag niran, may enable yung button 1 to 3 and yung mga text box po madi-disable. Sa data grid view 1 that allow user to add rows po, di po siya mag-add ng rows pag niran po yung form 1. Yung naman po, sa provider Microsoft.jet-oled-db data source, ito po yung nagko-connect sa database na ginawa natin sa Access. Yung HRSMDB naman po, isan po yung yun naman po yung file natin. Yun po yung name ng file natin. Then rates, yan po yung yan. Ito po yung rates. Then dito naman po sa button 1 at click, ito po na part pag nag-add po ng record sa database, pag pinindot po natin yung add, may enable po yung text box. Pag button edit, mapapalitan po ng save, and yung button delete, mapapalitan po ng cancel. Pag nag-add po yung record, may magkapakita po na record save, tas update. So dito po sa mga daily rates, yan po sa where employee, yan po sa mga room number, is ito po yung mga table name. Ito po, makita nyo pa sa database na yan po yung table name. Then ito naman po sa may sa may data grid view is ina-allow niya i-lock yung mga columns po. Para hindi po mabuksan, ina-allow niya pong i-lock yung mga columns. Then dito naman po sa button 2 at click, dito po yung pag-edit ng record sa database. Dito po, pili po muna tayo ng record sa data grid view, then click po yung edit. Yung button add, magiging save, then yung button delete, magiging cancel. Yan po. Then, next po tayo sa button 3 at click, is this part po yung pag-delete ng record sa database. Pipili po muna tayo ng record sa data grid view, then click po natin yung button delete. May magkapakita po na confirmation sa pag-delete ng record pag hindi po basta-basta, para hindi po basta-basta ma-delete yung record pag accidentally natin na-click. Then next naman po dito pa sa rooms is same lang din po, imports is yung OLEDDB po yung nag-access sa database na ginawa. Then next naman po dito sa DIM is the DIM statement is used for variable declaration and storage allocation for one or more variables. Then dito rin po sa form close is sa part na to, pag close po yung form, ma-hide yung form and mag-show po yung main form. Then next po tayo sa display norm is yung mga labels at buttons, mapapalitan yung text niya pag niran yung form. Tas pag niran, may enable yung button 1 to 3 and yung mga text box po mani-disable. Sa data grid view 1 that allow user to add rows po, di po siya mag-add ng rows pag niran po yung form 1. Yung provider Microsoft.oled.db naman po is ito po yung nagko-connect sa database na ginawa natin sa Access, and yung HRS.mdb naman po is name po yan ng file na sinave natin. Then yung select from HRS info is yung HRS info naman po, yung name po yun ng data table. Pag may nagpakita po form na connected, means connected na po siya sa database. Pero pag disconnected po, nagpakita di po siya nakakonect sa database.
Then, ito naman pong sa sa button 1 click is dito po na part po yung pag-add ng record sa database. Pag pinindot po natin yung button add, may enable po yung text box. Yung button edit, mapapalitan ng save, and yung button delete, mapapalitan po ng cancel. Pag nag-add po tayo ng record, may magkapakita po na record save, tas update. Then, ito naman po sa sa mga description, ganyan po. Dito po. Then, sa max occupation, sa availability, rate, sa rate ID, then dito po sa where employee is ito po yung mga field name na tinatawag. Katulad po, yan po. Dito nyo po makita sa database ninyo. Sa access po is yan po yung mga field name na tinatawag. Then next naman po tayo sa sa data grid view is ina-allow niya i-lock yung mga columns. Yan po. Then next po sa button 2 is dito po yung pag-edit ng record sa database. Dito po, pili po muna tayo ng record sa data grid view, then click po yung add, click po yung edit, yung button add magiging save, then yung button delete magiging cancel po. Then next po tayo sa button 3. This part po, yung pag-delete ng record sa database, pipili po muna tayo ng record sa data grid view, then click po natin yung button delete. May magpapakita po na confirmations sa pag-delete ng record para hindi po basta-basta ma-delete yung record pag aksidente natin na click. Then next po tayo sa employee.vb. Halos same lang din po sila sa tatlo. Sa imports po is po yung OLED-DB po yung nag-access sa database na ginawa. Then dito naman po sa dim is the dim statement is used for variable declaration and storage allocation for one or more variables. Then dito rin po sa form close is sa part na to, pag close po yung form, ma-hide po yung form and mag-show po yung main form. Ito na po sa display norm po. Yan. Display norm, yung mga labels at button, mapapalitan yung text niya pag niran yung form. Tas pag niran, may enable yung button 1 to 3 and yung mga text box po is madi-disable. Sa data grid view 1 that allow user to add rows po, di po siya mag-a-add ng rows pag niran po yung form 1. Yung sa provider Microsoft.jet.oledb data source, ito po yung nagko-connect sa database na ginawa natin sa Access. Yung naman po, yung HRSMDB naman po, is name po yan ng file na sinave natin. Then yung po, so ito pa yung sinasabi ko po na HRSMDB is ito po yung name ng file po natin. So ito naman po sa employees, ito naman po yung mga table name. Yan. Ito po, employee table name. Then next po tayo sa button 1. Button 1, ito po na part po yung pag-add ng record sa database. Pag pinindot po natin yung button add, may enable po yung text box, yung button edit, mapapalitan ng save, and yung button delete, mapapalitan po ng cancel. Para nag-add po ng yung records, may magkapakita po na record save, tapos update po. So, ito naman po sa mga first name, yan po, last name, dito po sa DOB, sa address, city, state, zip code, phone number, pay rate, job title,
where employee ID is ito po yung field name. Yan. Dito nyo pa makikita sa access. Ito po yung mga field name. Then, next po tayo dito sa may button 2. Dito po yung dito po yung pag-edit ng record sa database. Dito po, pili po muna tayo ng record sa data grid view, then click po yung edit. Yung button add, magiging save, then yung button delete, magiging cancel po. Halos same lang po sila sa rooms, then sa rates po. Ganito po yung code niya. Marami po masyado, pero halos same lang din po talaga sa kabilang. Then, next po dito sa button 3 is this part po yung pag-delete ng record sa database. Pipili po muna tayo ng record sa data grid view, then click po natin yung button delete. May magpapakita po ng confirmation sa pag-delete ng record para hindi po basta-basta ma-delete yung record pag accidentally natin na-click. Then, tapos ano naman po, sa data grid view naman po is ina-allow niya i-lock yung mga columns po. Parang ganda lang din po sa rooms and rates. Then start natin siyang i-run. Kung gagana po. Then ayun po, gumana. So, ito po yung hotel. Yan, ito po yung itsura ng hotel pag ni-run. Ito po yung itsura ng employee pag ni-run. Ito po yung itsura ng guest. Yan, ito po yung itsura ng reservation. Ito po yung itsura ng rooms. Then, ito po yung itsura ng payment. Then, sa rates, ito po. Rates po is ito po yung nakakonect sa database. Yan, ito po. Ito po yung nakakonect sa database. Yan, ito po. Then, try pa natin i-log out. Yan, gumana. Then, cancel po. Yan naman po. Thank you po.